Galit na galit umano ang mga tagahanga at taga-suporta ni Showtime host Kim Chiu sa jowa nitong si Sian Lim. Sa latest episode ng Christopher Minute, inihayag ni showbiz columnist Christopher Min ang mga saloobin umano ng fans ni Kim. Sa katunayan, nitong araw lang din ay naiulat na binura na ni Sian ang mga vlog niya sa kanyang YouTube account kabilang na yung mga kasama niya si Kim. Sabi tuloy ng co-host na si Romel Chica, kawawa naman umano si Kim dahil tila nasayang umano ang pagkadalaga ng aktres. Matatandaan lalong umugong ang balibalitang hiwalay na umano sina Sian at Kim nang tanungin ang huli ng co-host niya si Vice Ganda sa isang segment ng It's Showtime. Nagbigay naman ang pahayag si Kim kaugnay sa isyung ito sa eksklusibong panayam ng ABS-CBN News. Samantala, totoo umano ang kumakalat na balitang hiwalay na ang celebrity couple na sina Sian Lim at Kim Chiu. Sa episode ng Showbiz Update nitong Martes, sinabi ni OG Diaz na pinoproseso pa raw ni Kim ang nangyayaring hiwalayan sa pagitan nila ni Sian kaya hindi ito maamin ang tungkol dito. Pero kung matatandaan, nagbigay naman ng pahayag ang dalawa tungkol sa balitang hiwalay na umano sila. Hindi nga lang malinaw ang detalye kung ano ang totoong kalagayan ng kanilang relasyon. Kung pag-uusapan naman ang ugat ng hiwalayan, wala naman daw sangkot na third party ayon sa source ni OG na iba sa nauna niyang naiulat na tungkol naman umano kay Iris Lee. Ito marahil ang dahilan kung bakit nagagalit umano ang mga taga-suporta at tagahanga ni Kim kay Sian dahil tila pinaasa lang ng huli sa wala ang aktres. Eto naman, hindi natin alam kung peke o ano kasi nung nagsimula, hindi tayo naniniwala. Natapos, hindi tayo naniniwala. Tapos, hindi pa kinakagat ng mga tao o mga pasabog nila ang pagbura-bura ng mga pictures, video niya sa kanyang YouTube. Parang ano to? Hindi. Bakit siya pa yung nangunguna? Ang mga binura niya, yung mga travel videos nila. Oh, diba? Diba? Tapos kung anong kaek-ekan, ventriloquist, ang kanyang peg ngayon, diba? Kinakausap niya yung sarili niya sa pamagitan ng isang puppet, diba? At eto, galit na galit sa kanya siyempre ang mga tagahanga, taga-suporta ni Kim Chiu. Inaasa mo lang naman pala si Kim eh. Hindi ka naman pala seryoso eh. At saka halatang-halata na talaga na tapos na ang relasyon nila. Wala na silang po pwedeng ikaila pa. Tapos na yan. May period na yan. Sa totoo lang. To si Kim Chiu na yun, mo ilang taon? 12 years? Tapos nawala na yung pagkadalaga niya. Alam mo yung pagkadalaga niya yung dapat na nakikipagrelasyon sa iba, nakikipag-date, nawala yun. Dahil naging maano siya. Naging tapat. Hindi nga ba, nung una nga kasi syempre, hindi na siya pinalad sa una niyang pakikipagrelasyon. Kanino? Of course. Oh. Siyempre, kay Ghost Hunter. Si Gerald Anderson. Sumunod naman, dito naman kay Sian Lim, na inabot na yata ng ilang taon, wala pang naniniwala na magkarelasyon talaga sila. Pero eto, si Juris talaga. Sa Amerika, pero at ang time zone natin magkaiba ha. Pero eto, tutok na tutok. Sabi niya, nakakalungkot isipin na napakahina ng pang-amoy ni Kim Chiu. Nakakatawa to ha. Ewan ko lang ha, pero may kakaibang pilantik talaga eh. Kaya Kim, utang na loob, magpa-check up ka muna sa ENT bago pumasok sa isa pang relasyon para hindi ka na ulit malinlang. Nako, pumunta ka na raw. Oo nga, baka kailangan mo na anak na magsalamin o baka may katarata ka na sa ganyang edad na kay bata-bata, di ba? Kailangan daw magpa-check up ka sa ENT, sabi ni Juris Dr. Channel. At saka bakit dapat nga si Blight ang maloka na ganyan dahil walang pang-amoy, di ba? Bakit si Kim Chiu? Ba't si Kim Chiu na napakatapat magmahal? Di ba? Pero alam mo na, sa relasyong ito, kawawa naman talaga ang babae. Sa punto ng babae na naman talaga ito. Pero sa kabila ng yan, na talagang super dami na naman ang proyekto ni Kim. Ay, oo. Lagi naman ganon. Ilaglag nyo. Itataas siya ng panahon. Para totoo. Diba? O sabi ni Wating-Wating, tantanan nyo na si Tisoy ni Mayang. Tatalokbong ko kayo ng magandang kurtina rin nanay. Isama pa yung bedsheet. Si Wating-Wating talaga.
Grabe. At sabi ni Paolo Balde, Nay, since day one, hindi ako naniwala na naging magjowa sina Sian at Kim. Nungka. Naku, meron pa siyang nungka. At ito po, galing pa siya sa Holy Land nung lagay na yan. Oh, sabi pa nga ni Dan Clavesillas, eto na. Di mo ba naisip, Kim, kung bakit mahilig sa Mertahilet yan? Barado raw ba ilong mo? Sabi ni Dan Clavesillas, di ba? Lagi sinasabi ni Romel, kawawa ang babae sa ganitong relasyon. Ang binabae, tanong ni John. Di ba super kawawa? Ganon. Ayan. Parang hindi ako naniniwala na naging sila kasi walang spark, walang kilig. Sabi ni Boyzy Caragay, di ba? At sabi naman ni Philip Villanueva, ay nako, sabi niya, yung love team na yan kasi si Kim at si Yan ang tumagal. Pero walang kadating-dating, ewan ko ba, love you po. Sabi niya, oo nga naman. Hindi mga bashers, sabi naman ni Paolo Balde, malulungkot ang buhay at hindi magaganda. Hindi maganda ang pagpapalaki sa mga nagpapakalat ng fake news na yan. Malulungkot daw ang buhay. Kaya kung ano-ano ang mga ipinakakalat na balita, idagdag natin anak, baka nabuli ng mga bata pa sila. Tapos wala pang kumikita, ay ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Tapos malulungkot, di ba? Kaya ayun, mga artistang nananahimik, ang binabash nila, saka gumagawa sila ng fake news. Akalain mo, ikaw si Tisoy? Ikinote si Alden Richards, yes, it's true. Nanliligaw ako kay Catherine ngayon. Kapal naman, di ba? Never nasasabihin niya ni Alden. Sa totoo lang. Nako, tumigil kayo. Huwag niyong pasamain ang imahe ng isang taong nananahimik. Alam ang kanya mga ginagawa. Pwede ba? Hindi niyo sasabihin niya, napaka-respeto niya. Tsaka busy si Alden. Super busy yung tao. Nagdidirect yung tao, di ba? At busy-busy inaayos yung mga papeles ng kanilang pamilya. Dahil dadalhin pati lolo't lola niya at mga kapatid at si daddy papuntang Amerika. Oo, kaya wala siya dito sa paghiwalay ng taon for the first time mula nang sumikat siya. Huwag niyong bulabugin. Huwag niyong bulabugin ang isang taong napakatotoo sa mundo at totoong-totoo at mahal ang kanyang karera. Pwede ba? Pwede mag-isip. Pwede mag-isip ang mga producers na muli silang pagtambalin ni Catherine dahil meron na silang matinding na patunayan. Pero yung sasabihin ni Alden na nanliligaw siya kay Catherine, no way, highway. Di ba? Sa totoo lang. Ito, sabi ni Tita Julie Paras, sa opinion ko lang, Ate Teng, kaya sana lang kung totoong nanliligaw si Paolo Abilino kay Kim, huwag niyang patulan. Diyos ko, isa na naman babaero yun. Diba? Ayan. Jimmy Ocampo, huwag mo muna akong tawagan, di kita makakausap, nag-CCFM ako. Diba? Ayan na. Nako, may mga ginorder kasi. Diba? Yan. Ay, nakikinig daw si Nanay Azon. Tapos si Ate Nida Alfonso ng San Diego, California. Naiinis na rin sila. Sabi ni Tita Sofia Angeles at ni Tito Rene. Bakit nga naman? Fake news, di ba? How do you respond to bashers and haters? Let them judge you, but remain virtuous. Let them criticize you, but remain wise. Let them misunderstand you, but remain kind. Let them hate you, but remain exceptional. Sabi ni Boy Ragay. Totoo naman yan. Yes, totoo naman yan, di ba? At eto, bago tayo mag-break, sabi ni Wating Wating, Kim, walking away from your Mertilic char, a step closer to your the one. Remember that there's a lid for every pot, no matter how bent, misshapen, or ugly. Wow, lalim-lalim naman ni Wating-Wating ngayon. Naku, ito'y resulta, kinakaligtig siya sa sobrang lamig ngayon sa London. Yes, Wating! Napakaraming ginagawa ni Tisoy ko na yan, para pagkaabalahan sila. Na-master na rin po ni Tisoy ko ang Art of Death na 101. Aliw na aliw ako sa iyo, Mayan Tisoy ko. Buti hindi ka kinokonyatan ni Prilly, no? No.
O kinokonyatan, di ba yung ganon? Pak! Kokonyatan ni Freely. Ganon, no?